Uy, ayun. What's up mga katribo? Sa pagkakataong ito ay meron na naman tayong panibagong vlog. At meron tayong papanoorin na isang reaction video mula sa isang magaling na reactor. Na walang iba, kundi si Sir July Paunil. Pakibisita po yung kanyang YouTube channel. At marami po kayong makikita na pwedeng pakapulutan ng aral. At saka mga magagandang mga kaisipan, mga reaksyon. Ngayon ay audio lamang o yung boses lamang ang may paparinig ko sa inyo sapagkat gusto ko rin na mabisita ninyo yung video niya na ito. At huwag na nating patagalin. Ang video na ito ay tungkol sa isang pangyayari sa loob ng charity vlogging na ang kasangkot ay isang tinulungan, yung tumutulong, at meron pang isang tao na hindi natin alam yung kanyang pakay. Pero panoorin natin kung anong masasabi ni Sir July Paunil. Kapag ginawa ni Ate Maylin yan, marami ang pwedeng maging implications. Itong isang vlogger naman, si Romson. Yun po. Unang bungad pa lang ay sinabi na niya na ang video na ito ay tungkol kay Ate Maylin. Si Maylin po ay isang tinulungan ni Kalinga Prab ng kanyang team. Isang balo at meron siyang mga anak. 6 yata yung kanyang anak. Talagang hirap sa buhay at binigyan ng lingap nitong si Kalinga Prab. Binigyan ng pabahay at yung mga pangailangan pa. Maliban pa dyan, ay nakilala siya ng maraming tao, maraming mga sponsor. Kaya maraming tao ang tumulong sa kanya na ipinadaan sa Kalingap team o dito kay Kalinga Prab. Gusto niyang turuan itong si Maylin na mag-vlog. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na gusto nga mag-vlogger ni Ate Mel. Huwag mong hayaan na masira ang channel mo sa mga gayaan. Kahit pa yan ay pinsan mo yan si Maylin. Totoo yun, di pa na totoo. Hindi po. Oo, sige. Kapag magawa ka ng magulayin, mag-dance move ka. Tama. So ayun, ito ay tungkol sa planong pag-vlog nitong si Ate Maylin. Na ito nga ay ipanagbigay alam ng isang vlogger na kanyang kamag-anak na ang pangalan ay Romsan. Diba? Kung Romsom o Romsan. Ayan, Romsan. Sapagkat ang pamagat po nitong vlog ni Sir July Paunil tungkol sa bagay nito ay ito, Ate Maylin at Romsan, sino ang nagsasabi ng totoo? Yan. So, pwede po ninyong pasyalan at ilalagay ko na rin yung link dito sa akin pong video upang inyong masundan yung atin pong panonoorin na video ngayon. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito si Kuya July, ang inyong katugang, na muli na namang bumabati sa inyo ng magandang araw. Saan lugar man kayo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan natin yung patungkol kay Ate Maylin, na kung saan meron daw siyang kahilingan. Aalamin natin, ano nga kaya ang kanyang kahilingan. Letter A, gusto niya ng mag-asawa. Letter B, sawa na siya sa mga padalang packages sa kanya. Pangatlo, gusto niya ng mag-vlog. Ayan. Tapos, aalamin din natin, sino kaya yung nasa likod niyan? Sino kaya yung nagsusulsol sa kanya? Kung sino man yan, ay aalamin natin. Dahil nireveal yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Tapos, syempre, aalamin din natin, ano naman kaya ang masasabi ni Kuya Bal Santos Matubang sa issue na yan. Pero bago yon, syempre magpapaalala muna ako sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Huwag natin kalimutan, pag-subscribe na lang tapos pakipindot din yung notification bell button Opo. para lagi tayong updated sa aking mga video post. July Maraming Paunil salamat sa po. inyo.
Papanoorin niyo po ang kanyang official YouTube channel Ang po. boses po na yan ay kay Kuya Bal. Congrats Na pinopromote niya yung congratulations kay kanya- July Paunil. Yung channel ni July Paunil Sir lang. Paunil. Ayan, yung kanyang YouTube channel. Oh. Sana supportahan niyo siya mga kasuwerd. Yan. Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Ngayon, tuloy na tayo. Pag-usapan na natin yung patungkol di umano sa kahilingan ni Ate Maylin. Ano nga ba ang kanyang kahilingan? Letter A, gusto niya ng mag-asawa, Oh. hindi ho yun. Pangalawa, sawa na siya sa mga packages, hindi rin yun. Oh. Tapos yung pangatlo, gusto niyang maging charity vlogger, Yun. mukhang yun yata ang kahilingan di umano. Ano Yeah. sa palagay niyo mga katugang mga kalingap? Payag ho ba kayo na maging YouTuber si Ate Maylin? Kung ako ang tatanungin, parang alanganin ako. Dahil alam naman natin na ang pag-YouTube ay hindi ganun kadali. Opo, Ang opo. totoo, marami tayong mga kaibigan, matagal na sa pag-YouTube. Yung iba 1 year na, yung iba 2 years na. Pero hanggang ngayon, hindi sila makakuha ng magandang views. Ngayon, sa part ni Ate Maylin, hindi naman natin tinatawaran yung kanyang kakayanan. Pero ang masasabi ko lang, hindi ganun kadali ang maging isang YouTuber. Lalo na kung charity vlogger. Dahil kailangan natin yan ng malaking pondo, malaking sakripisyo, para magawa natin ng maayos yung ating pagbablog. Ngayon, dito sa issue na to, although hindi natin sigurado, So, mga katribo, sa mga binabanggit po ni Kuya July o si Sir July, ay totoo po yan. Na sa charity vlogging ay talagang sunugan talaga ng pera yan. Hindi po natin magawa ang charity vlogging kung wala tayong ganyan. Yan po ang totoo. At sige, tuloy natin. Kasi baka ang ipagkakamali ng iba na madali lang yung pag-charity vlogging. Siguro madali sa iba na meron ngang magagamit, pero hindi lang po yan ang kailangan. Marami pa talaga kasi kasama yung sakripisyo na tinatawag, sinabi ni Sir July. kung ito nga ba talaga ay nanggaling kay Ate Maylin. Kasi hanggang ngayon, wala pa naman tayong naririnig na nanggaling mismo sa bibig ni Ate Maylin. Ang naririnig natin ay galing sa ibang tao. Dun nga pala sa nagiging desisyon ni Kuya Bal at Ito ni pala. Kalingap. At sana mapayagan din talaga siya. Malaking tulong yun para sa kanya, kaya tumingin talaga. Sobrang laki. Yun. Kasi alam naman natin kung gusto talaga natin makatulong sa tao, ba't hindi pa natin ibigay talaga yung talagang tunay na tulong para sa kanya. At least yun sa pag naging vlogger na siya, isa na yun sa malaking tulong talaga na may bibigay ng tao para sa kanya. May bibigay ni Kalingap at ni Kuya Bal, sobrang laking tulong na. Kasi may plano si Ate Maylin na kapag siya ay naging nag-vlog na, gusto rin niyang tumulong. Kasi sa pagkakaramdam. So ang boses po na yan mga katribo ay galing doon kay Romsan. Ito pong pinsan ni Maylin na isang vlogger. Yung kanyang naiisip dun sa kanyang paningin, inaakala niya na yung ginagawang pagtulong nila Kuya Bal, nila Kuya Rab, Kalingap Rab, ay parang kulang sa kanyang paningin. Meron siyang ninanais na ewan ko. Sapagkat ang sabi niya, bakit hindi mo pa lubos-lubusin? Sa akin naman, kasi nasubaybayan ko yung kay Ate Maylin, ay sobra-sobra na yung pagtulong mga katribo. Yung mga pagtulong talaga ay naibuhos sa kanya. Na sa halip na may bigay sa iba, ay pumunta sa kanya dahil nga doon sa kanyang kalagayan. Sa kanyang kalagayan, naawa ang mga sponsor, mga tao, at ganun din sa mag-ama na matubang. So, hindi ako believe sa naiisip ng vlogger na ito. Na bakit daw hindi lubos-lubusin? Ano pa bang kailangan niya? Na para bagang may isa pang bagay na kaya niyang ibigay kay Ate Maylin, higit doon sa naibigay nila Kuya Bal. Ngayon nga daw yung pag-vlog. Kasi pagka nag-vlog daw, ay magkakaroon siya ng siguro, yan, lalaki yung kanyang channel,
makakatulong sa kapwa, hindi niya inisip yung mangyayari o itong kalagayan ni Ate Mylene na marami siyang mga anak, maliliit pa. Anong gagawin niya? Yan. So, sige, tuloy natin. Medyo hindi mabuti yung kanyang dating dito. Kaya nga, nagkaroon siya ng mga baser. At ganun din, ang problema ay pati si Ate Mylene ay naapektuhan sa mga viewers nila Kalinga Prab at meron ng mga basher na lumalabas para ibas itong si Ate Mylene. Kaya hindi maganda ang ginagawa nitong kamag-anak ni Ate Mylene. Hindi siya nag-iisip ng mga bagay-bagay. Agad-agad siya naglalabas sa kanyang YouTube channel na napapanood naman ng marami. So, tuloy natin. Baka tayo pa ang mabas dito. Kapag siya ay naging nag-vlog na, Oh? gusto rin niyang tumulong. Yeah. Sa pagkakaramdam na yun. Yun ang pag-iis. Sa pagkakaramdam na yung tao na dati tinutulungan lang ngayon tumutulong na. Sobrang saya, sobrang sarap sa pagkaramdam guys. Kaya sana papayagan din talaga siya. So ayun mga katugang, mga kalingap, Sa nakikita ko rito mga katribo, ay merong nakatagong agenda itong Romsan na ito eh. Gusto niyang gamitin na pasikatin si Ate Mylene para sumikat din yung kanyang channel. Para meron siyang sasabitan. Ibig sabihin, gagamitin niya itong kanyang kamag-anak. Sapagkat kanyang iniisip na kumo kilala siya, naging viral itong si Ate Mylene, ay magiging viral din siya pagka nag-vlog. Hindi niya naisip yung mga pagbabago na maaring mangyari. Na ito kaya ay kasama ni Ate Mylene o di kaya sa mga viewers, ano kaya ang magiging epekto. Kaya yan, tuloy natin. siya yung kapitbahay at kamag-anak yata ni Ate Mylene, na kung saan isa ring YouTuber. Pero ang issue dito ay yung kalagayan ni Ate Mylene. Dahil sa ngayon, maganda na ang kanyang buhay. Dahil alam naman natin, nung una pa, talagang hirap si Ate Mylene. Yan yung Marami siyang anak, sinasabi natin. tapos siya lang ang nagtataguyod noon. Hanggang sa natagpuan nga sila ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal Santos Matubang, kaya tinulungan sila. Pinagawa ng bahay, tapos sinusuportahan din. Merong pabigas, pang groceries, at saka mga packages. At saka yung mga packages na yan, ang dami niyan. Opo. Madalas, merong unboxing na nanggaling sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, ang ganda ng suporta ng mga OFW kay Ate Mylene. Yun Yan. ay dahil kay Kalinga Prab. Nagustuhan ng mga viewers yung pagbablog ni Kalinga Prab. Dahil si Kalinga Prab ay malaki ng YouTube channel. Kaya marami ring followers at saka viewers si Ate Mylene. Yun ay dahil kay Kalinga Prab. Ngayon ang tanong dyan, saan kaya nanggaling yung idea na yan? Bakit naisipan na lang bigla na mag-charity vlogger si Ate Mylene? Hindi kaya ang isa sa dahilan ay nung minsan tumulong sa kapitbahay niya? Naaalala niyo ba si Nanay Estrella? Nung minsan binanggit na parang naiinggit kay Ate Mylene. At may tawan na po. Ano po? Tawan na po pinagin. Barkada mo sa Ate Mylene. Makwarta yun. Ayaw ko makayaman. Barkadahin mo si Ate Mylene. Magutang ka sa kanya kung wala kang pera. Ate, Tapos nung minsan na si Ate Mylene ay pinuntahan si Ate Estrella at binigyan ng konting ayuda, baka doon nag-umpisa at doon nagkaroon ng idea yung nasa likod ni Ate Mylene sa ngayon. At si Ate Mylene, may dala para kay Nanay Estrella. Bait talaga ni Ate Mylene. Palagi mo palang binibigyan siya, no? Lagi ko pong binibigyan. Ha? Palagi mo palang binibigyan si Nanay Estrella. Kaya ako wala sa wala, nilaman ko mga dapat. Ay, ito na ako, birthday ko sa'yo. Birthday mo? Birthday pa sa atin. Nasa gitara mo. Ang birthday ko sa'yo. Ano, biyak? Kantahan ka namin. Naiyak? Kanayak, lagi na lang ata. Di ba dapat nga masaya? Masaya pag na birthday. So yun mga katugang, mga kalingap, hindi kaya dahil doon nag-abot siya ng konting tulong? So possible din yun. Kaso nga lang, sa totoo lang mga katugang, mga kalingap, kapag ginawa ni Ate Mylene yan, marami ang pwedeng maging implications. Yan. Kasi masasayang lang yung naumpisa na ni Kalinga Prab, baka biglang mawala yon. Kumbaga yung kasabihan na naghahangad ng mas malaki, baka lalong mawala. Kaya sana Ate Mylene, pag-isipan nating mabuti. Huwag tayong basta-basta magpapadala sa mga nakapaligid
sa atin. Isipin natin kung saan tayo nanggaling, anong nagawa sa atin noong mga tumulong. Kamukha ni na Kalinga Prab at saka ni Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon, Napakatotoo po yung sinasabi ni Sir July na kailangan maisip ni Ate Mylene yung mga bagay na yon, sapagkat mahirap masira sa tao, lalong-lalo na at malaki yung utang na loob. Hindi basta-basta yung ginawang pagtulong sa iyo. Ngayon, kung may mga bagay-bagay ay pwede namang pag-usapan. Ano po? Hindi basta-basta pagdesisyonan ng upang kapwa sila mapabuti. Sapagkat ito ay kahit charity vlogger po ay meron damdamin yan. Kaya kailangan natin na balansihin yung mga bagay-bagay. Lalong-lalo na sa mga tinutulungan at sa mga tao na nakapaligid sa mga tinutulungan. Noong panahon na mahirap yung tao, naghihirap, hindi nila nilalapitan. Ngayon at may tumulong sa kanya, naging viral siya, ay saka lamang lilitaw itong mga taong ito at sasawsaw sa eksena. Tuloy natin. para hindi tayo magkamali ng advice, pakinggan mismo natin si Kuya Bal Santos Matubang kung ano ang kanyang masasabi patungkol sa issue na ito. Ito yun. Ngayon, tungkol kay Mylene, kasi gusto nito maging charity vlogger. Maging charity vlogger. Sino ba si Mylene? Siya po'y may mga anak na maliliit. Tapos, papasokin mo ang charitable work, humanitarian, pagtulong. Yan po si Kuya Bal. Noong panahon na yun, Kuya Bal Santos ay Matubang. siya na kilala ni Kalinga Prab. Lugbog ang buhay po niya. Tama? Lugbog ang buhay niya. Nakatira sa isang barong-barong na talagang sirang-sira. So natulungan, maraming naawa. Maraming tumulong kay sa kanya, nagbigay ng mga packages, tumulong sa pagpagawa ng bahay. Through Kalinga Prab. Okay. Umangat yung kanyang kalagayan. Hindi man yung angat na angat. Yung tama lang na magkabahay siya. Maraming tumutulong sa kanya. Then, itong isang vlogger naman, si Romson, gusto niyang turuan itong si Mylene na mag-vlog. Mag-vlog. Wala namang problema doon sa ganun. Kasi kung gusto mo mag-vlog, ikaw ang bahala kasi decision mo yan. Sa akin lang po, ito yung mga precaution. Tama ba? Pagka ginawa mo yan, ito ang pwedeng mangyari sa'yo. Makikilala kang isang charity vlogger, siyempre, pupunta ka ng maraming tao. Dagdag sa iyong stress. Sa side po ni Ate Mylene, mas mahirap sa kanya. Ganun pala yun. Kasi marami siyang mga batang maliliit pa. Marami siyang mga batang maliliit pa dyan. Hindi ko man siya pinagbabawalan. Yan pala ang mangyayari sa isang tao na makikilala sa pagtulong. Sapagkat ang totoo po, mga katribo, ay marami tao talaga ang nakangailangan ng tulong. Kahit kapag ka nabalitaan na ikaw ay may pusong matulungin, ay hindi maiiwasan na maraming lalapit sa iyo. At ito po yung sinasabi ni Kuya Bal na maaring mangyari kapag ka ginawa ni Ate Mylene itong pag-charity vlogging. Makikilala siya at maraming lalapit na tao sa kanya, baka hindi kakayanin. Baka ma-stress siya. Ganun pala yun, mga katribo. Kaya lesson learn tayo. Lalong-lalo na sa mga nagpaplano dyan na mag-charity vlogging ay siguro dagdagan natin ng mas marami pang mga diskarte. Yan. Pero sa side po niya, sa part po niya, baka ma-stress lang. Sa dami ng mga Pati complaints sa manok kanya. sumang-ayon. Pag naggawa siya ng mga video sa kanyang YouTube channel at
pinasok yung charity, hindi ka agad-agad yan mamonetize. Kailangan niyang magkaroon pa ng mga subscriber. Ha? Kailangan po niya magkaroon ng maraming views, watch hour para i-ano. Diba? Anong magawin niya dyan? Sa pagbablog. Lalabas siya ng bahay para hanapin yung mga mahihirap. Paano yung mga anak niya? Sino mag-aalaga sa mga anak niya? At least yung paghanap buhay niya, pagtinda ng may oras lang yon. Yung charity po, talaga naman, ako po, pag ako umubas ng umaga, ang balik ko, hapon, gabi na. Ganun po kahirap. At hindi lang po sa area doon. Una kasi ba't ibang malayong lugar para maghanap ng matutulungan. At kapag ikaw po kilala na po sa inyong barangay, saka ng taong matulungin sa barangay nindo, kahit barangay po, pupunta ka ng barangay para hingan mag-solicit ng mga yan. May namatay sa barangay, pupunta sa'yo, mag-solicit yan ng kabaong o ng amuloy. Pag may mga problema sa barangay, puntahan ka nila para hingan ka ng tulong. Kilala ka na po. Napakatotoo po itong sinasabi ni Kuya Bal. Real talk po ito. At siyempre, hindi lang siya ang naka-experience ng ganito, kundi yung marami pa ng mga charity vlogger. Kanya nga lang, siya kasi ay meron siyang mentoring na tinatawag. O nagme-mentor siya sa about charity vlogging. Kaya nasasabi niya ang mga ito. Hindi po natin mapapakinggan ito sa ibang mga charity vloggers, kahit mga malalaki. Kasi nga, may kanya-kanya sila na pamamaraan din. Yan. Ito, kay Kuya Bal, sinishare talaga niya. Hindi lang yung kanyang blessing sa financial, sa mga bagay-bagay, kundi pati na rin sa kaisipan ay nagbabahagi siya ng ayon sa kanyang eksperyensya o itong karanasan sa pag-charity vlogging. Kaya ituloy natin para malaman pa natin yung iba na kanyang sasabihin. Ikaw ay matulungin. Dagdag stress na naman yun. Wala may iwasan ng stress dyan. Sabi natin kumita ka na sa YouTube. Yung bang kita mo na yun, sapat ba yan para istusto sa pamilya mo? Kumita ka ng 20,000. Tutulong ka sa mga tao. Dahil may pamilya ko, maraming anak, tutulungan mo din. Wala ka ng mga sponsors na pwedeng tumulong sa'yo kasi kilala ka ng charity vlogger. Okay lang sana kung marami kang sponsor, walang problema yun. Kung hindi sa lahat ng panahon may mga sponsor kayo. Pagka magka-problema ka financially, sino ka? Saan ka lalapit? Sino pupuntahan mo? Siyempre, sa Kalingap Prab, iiwan ka na niyan. Kahit sino mga mo yan, iiwan ka na niyan. Kaya mahirap pong isang charity vlogger. Mas mabuti pa, ang gawin ni Maylin kung magbablog siya, yung pagkuha ng mga pako. Habang siya po ay kumukuha ng mga pako, magsayo-sayo siya doon sa bundok. Magpatawa siya. Yun. Di ba? Pwede. Kasi yung mag-charity ka, na isang mahirap na bagay, pumunta ka ng bundok, kapag kumukuha ka ng mga gulayin, mag-dance move ka. Magbayangin ka, tapos makibot-kibot ka sa puwit mo duman sa bundok. Baka mag-click pa ito. Kasi mahirap talaga. Napasukin mo isang charitable work na hindi naman dapat sa iyo pasukin. Kasi, una po, kailangan ito ng pundo, diskarte. Isa-side po mo na ito, marami siyang anak. Pumayag na naman Kaya yung Romson, sumang-ayon. huwag mo nang turuan yung tao na pasukin yung ganong uri ng trabaho kasi baka mahirapan lang. Baka may stress lang. Harap niya sa camera. Ano yung papaliwanag niya sa camera? Di ba siya pwede magpa-cute sa camera? Kasi po mga kalinga, Pwede rin naman. kailangan po natin mga charity vlogger nakaharap sa camera. Tulad ngayon, nakaharap ko sa camera.
Hindi po pwede na nakatago ka perme. Yun. Ilabas mo ang sarili mo. Kung hindi ka sanay mo kumarap sa camera, masyado kang mahiyain, ay huwag ka na mag-charity vlogger. Mm. Huwag na. Kaysa yung mag-charity ka tapos bibigyan mo na sa tao yung mga kinikita mo sa YouTube. Paano yung anak mo? Mga bata pa yan. Bata pa yan eh. Baka sa halip na makatulong ka sa mga anak mo, hindi na lugod at pababayaan mo na lang ito. Ilan po ang payo ko sa kanila? So ayun ang advice ni Kuya Bal Santos. Yun. Narinig po natin yung advice ni Kuya Bal. Meron po akong narinig nung mga nakarang mga live ni Kuya Bal Santos Matubang na yung pag-charity vlogging ay pwedeng umpisahan ng sinuman. Kung meron kang kaunting pera, pwede kang mamigay sa tao. Magbigay ka ng 1 kilong bigas. Ipaalam mo kung pwede mong kunan ng video yung mga ginagawa mo. Yun ay umpisa kasi hindi naman basta charity vlogger ka, ganun na kalaki yung magagawa mo na may tutulong. Siyempre, meron talagang kapalaran din yan. Katulad nila Kuya Bal, nag-umpisa sila sa maliit. Ngayon, ay meron din palang mga bagay-bagay na kailangan na ikonsidera. Katulad nga ni Ate Mylene na marami siyang inalagang mga anak. Baka naman dun sa paghahangad niya na kumita rin sa pagbablog o sa vlogging ay mapapabayaan niya yung kanyang mga anak o di kaya hindi niya maasikaso, matustusan ng mabuti dahil nga yung kanyang kikitain ay may mga naghihintay na mga kamay. Hindi mo pa nasasahod sa YouTube, may mga naghihintay na iyong bibigyan. So, ganun pala yon na kailangan din na pag-isipan, pagdesisyonan yung mga bagay-bagay. Lalong-lalo na itong charity vlogging. Ano po? Yan. Matubang. Ngayon, pakinggan naman natin. Ano naman kaya ang reply ni Romson? Ito naman yon. Yung naging desisyon ni Kuya Bal, parang naging lino na rin sa atin. Kasi sabi ko nga, di ba, hintay-hintayin lang natin yung magiging desisyon ni Kuya Bal. Kaya nga, at least kung ano yung magiging desisyon ni Kuya Bal, yun yung susundin, di ba? Hindi ko man sinabi na agad-agad. Okay lang yan. Hindi ko man sinabi ng Tao lang naman ang tayo. sinabi ko, hintay-hintayin natin yung desisyon nila. Kasi kailangan nga natin Yun. magrespeto, gumalang Naku. para sa kanila. Eh, Wala naman ako sinabi na agad-agad. yung manok hindi agad-agad sumasang-ayon. Sa charity. Wala naman ako sinabi. Ang sabi ko, hintayin lang natin. Yun lang yung sinabi ko doon. Ang dami ng mga reaction video, ang dami ng mga nag-comment. Hintayin daw. Pakitapos din po yung video para mas maiintindihan po natin yung mga sinasabi ko dun sa video. Kasi Ganun sabi nga, pala pinangungunahan natin. Kasi po mga katribo, ang totoo lang yan ay kapag humaharap talaga tayo sa camera na sa social media, lalo na itong mga channel sa YouTube, ay may karapatan at may kanya-kanyang reaksyon yung mga manonood. Kung maniniwala ba sila sa sinasabi mo o nakakahalata ba na pinapaikot mo lang yung kanilang isipan o ano ba? Marurunong po yung mga kaya lumalabas yung mga bashing, yung mga basher o di kaya yung mga negatibo na comment o reaksyon kasi nga matalino yung mga viewers eh. So ganun talaga, masalimuot pero hindi naman natin pwede na pangunahan kasi sabi niya ipakitapos naman yung video para makita ninyo yung iba pang mga bagay-bagay na pwede pang tingnan. So, okay din ako doon. Mahirap yung pag tingin mo sa aklat, sabihin mo na agad, hindi naman. Kailangan mong buklatin para makita mo yung mga nilalaman. Yan. Nagkaroon lang ng kwentuhan. Hindi ko na nga ibinidyo yung mga kwentuhan namin. Kasi alam ko ba issue na naman talaga.
nagkwentuhan lang tayo pataas. Wala akong intensyon masama. Wala akong intensyon masama na ano pa man. Basta yun lang na gusto ko lang ipaalam sa inyo na gusto nga mag-vlogger ni Ate Mel. Sa Kuya Bal naman, okay naman sa Ayun, kanya. ayun, yung manok. Not a charity vlogger na yan. Vlogger, ano lang, parang yung sa bahay lang, gano'n. Para mas naaalagaan daw niya yung mga anak niya. So ayun mga katugang, mga kalingap, Yun po, nagsalita na yun, mga katribo, ay yun si Romsan, na kamag-anak ni Ate Maylin. At nagpapaliwanag nga siya tungkol dun sa mga issue kasi sa totoo lang mga katribo ay naging malaking issue ito sa palibot o dito sa loob ng Kalingap team at maging sa ibang mga viewers na nakikipanood at yung iba ay mga basher talaga dati pa ng Kalingap team. Kaya ito yung mga kinukuha nila. Ang problema dito, pati yung mga hindi mga basher, pati yung mga organic viewers ng Kalingap ay nagagalit na dito kay Romsan. So, tuloy natin. pakinggan natin. Siguro kayo na lang po bahala kung anong masasabi natin. Para wag naman nating masyadong madiin yung tao. Ang bawat isa ay malaya naman sa kanilang mga opinion. Kaya bahala na lang yung mga viewers. Maraming salamat sa inyo. So ayun mga katugang, mga kalingap, napakinggan natin yung side ni Kuya Bal Santos Matubang, yung kanyang opinion. Ganon din yung side ni Romson. Pero para sa akin, dapat mag-isip ng mabuti si Ate Maylin. Huwag siyang padalos-dalos. Dahil ang pag-YouTube ay hindi ganun kadali. Lagi nating iisipin yung aktual na tinutulong sa atin ni na Kuya Bal Santos Matubang, ni na Kalingap Rab. Gaano ba sila ka-concern sa atin? Sa palagay ko, huwag na tayong masyadong maghangad ng mas mahigit pa doon. Kasi baka lalong mawala yung mga tumutulong na sa atin. Mahirap masira sa mga viewers. Ngayon, pag-usapan naman natin yung patungkol kay Romson. Alam niyo mga katugang, mga kalingap, dito ko nakita kung gaano kabait si Kuya Bal Santos Matubang. Bakit kanyo? Alam niyo ba na ini-invite pa rin ni Kuya Bal Santos Matubang na pumunta sa kanyang lugar para turuan kung paano mag-vlog ng maayos? Ito naman si Romson. Huwag mong hayaan na masira ang channel mo sa mga gayaan. Si Kuya Bal po ito, Kaya mga katribo. ay pinsan mo yan si Maylin. At vlog ka ng vlog ka dyan. Yan po ay vlog yan ni Kalingap Rab. Huwag mong sabihin na ikaw ay kamag-anak o pinsan. Yan po ay vlog ni Kalingap Rab. Ako nga di pupunta halos dyan. Legal partner ako pero nakita mo ba ako yung nagbablog dyan perme? Wala. Kasi ino-honor ko at ginagalang ko, nirespeto ko yung vlog niya. Ako mismo po, wala akong halos dyan na upload. Noon lang nung ribbon cutting. Pero inaaraw-araw ko dyan, di ko ginagawa yan kasi may respeto ako kahit anak ko ang nagbablog. Ginagalang ko siya dyan. Huwag yung pasukin na hindi sa inyo. Kung gusto mo, Romson, maayos ang vlog mo, pumunta ka dito. Pumunta ka dito at tuturuan kita ng mga dapat mong gawin. Yun. Maging linga partner ka para hindi masira yung iyong pangalan. Maganda. Kita niyo mga katribo. Yung isang tao na kumbaga nanggugulo ay nabibigyan pa ng solusyon ni Kuya Bal. Ini-invite niya para sumanib na lang sa puwersa o sa samahan o sa pamilya ng Kalingap partners. Ito ay para mailigtas siya dun sa mga basher. Kasi kapag hindi niya ginawa yun, ay mananatili at kasi kapag hindi niya ginawa yun at patuloy niyang ibinablog si Ate Maylin o maging sa paligid-ligid, patuloy siyang mababas. Itong ginagawa po ni Kuya Bal ay inililigtas niya itong si Romson doon sa kapahamakan ng kanyang channel. Yan po ang totoo dyan. Yan ang nakikita ko na nasa isip ni Kuya Bal. Kaya in-invite niya na pumunta ron, maturuan siya, ma-introduce niya sa Kalingap family nang upang siya ay masuportahan sa halip na mabas. Ano po? So yan.
Ang galing. Pa naman yung pangalan mo, Romson. Tapos marami kang basher dyan. Oh, Pumunta ka dito para mag-usap tayo, turuan kita ng mga strategy, paraan ng pag-vlog para may sarili kang content. napaka-buti mo talaga, Yung Kuya Bal. balik kay Maylin, tapos promo mo vlog. Hindi maganda. Hindi maganda yan. Ilang po ipayo ko lang naman yan sa inyo. Yan po ipayo ko lang naman sa inyo. Hindi ko man sinasabing gawin ninyo. Payo ko lang naman. So ayun mga katugang, mga kalingap, ganun kabait si Kuya Bal Santos Matubang. Kahit na nagkaroon din ng sagot si Romson sa kanya, pero ganun ang reply ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanya. Iniimbitahan siya para tulungan. So saan ka makakita ng ganung mga charity vlogger sa panahon ngayon? Yun ay si Kuya Bal Santos Matubang lamang. Bakit may sinasabi si yung vlogger dyan na vlog ka raw? O si Sir Red Noveno at si Kalorni TV. Yan po. Hindi totoo yun. Hindi pala totoo. Oo, sige. Baka may message ka kay sabihin mo na dito at naka-record ka. Sabihin mo na kay Rap kung anong message mo. Tsaka kay Kuya Bal. Kuya Ram, ang message ko po sa inyo ay ang hanggat po ako'y nabubuhay. Sa inyo pa rin po ako. Sa inyo mag-ama pa rin po ako. Ang habang buhay po. Okay. Kay Kuya Bal. Lalo na po sa inyo, Kuya Bal. Malaking utang ko po sa inyo. Utang na loob ko po sa inyo. Okay. So ayun mga katugang, mga kalingap, siguro pansamantala magpapaalam muna tayo. Pero bago tayo tuloy magtapos, meron lang akong ipopromote. So yan po mga katribo. Naring natin yung panig ni Ate Mylene kasi ang ginawa niya kasi nababalita, naging bali-balita na pinagbablock niya yung kanyang mga kakilala sa Kalingap team na hindi naman alam kung ano talagang dahilan. At ang sinabi nga niya ay dahil doon sa kanyang paghanap buhay. Ay inamin niya o siya nagsabi na hindi totoo na gusto niyang mag-vlog. So ibig sabihin ay kaya pala nagkaganito yung pamagat ng vlog ni Kuya July Paunil o itong si Sir Paunil na Ate Mylene at Romson, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Dahil nga pala sa ganun. At siyempre, tulad nga ng sinabi ng ating sinusubaybayan na reactor, si Kuya July Paunil, ay sa mga napanood natin, ay kailangan natin na mapakinggan yung mga magkakabilang panig. Hindi lamang isang video yung ating panuorin, kundi pasyalan din natin yung iba. Tulad nito kay Romson at sa iba pa na mga Kalingap partners, mga reactors. Sapagkat bagamat mga reactor sila ng Kalingap, ay meron din silang mga pagkakaiba, mga kaibahan din ng mga reaksyon. Pero lahat ay positibo doon sa mga pangyayari. So, ito na. Pakinggan natin yung mga pinopromote ni Sir July Paunil. Yung OFW sa Saudi, na kung saan ay meron siyang gustong tulungang matanda na matagal na sa ospital at gusto nang umuwi. Sana kung maayos na ng tuluyan yung kanyang ticket at makasabay ko po sa pag-uwi. Sa pag-vaccine ko, sabay namin makaka-uwi. So, ayun, sa mga sikat po na YouTuber dito sa Saudi Arabia, kumakatok po ako sa inyong mga puso na sana'y matulungan niyo po si Tatay Reynaldo na nandito po siya sa Shakra Hospital. Hanggang ngayon po, 5 buwan na po siyang nandito. Yung detalye nun, puntahan na lang natin yung kanyang YouTube channel, Jason 8 TV. Yun, Pakisuportahan Jason din ang 8 kanyang TV. YouTube channel at Baka tumutulong din sa mapuntahan mga din natin, nangangailangan. mga katribo, Maraming Jason 8 salamat sa TV. inyo. Tapos, gusto ko rin pasalamatan yung aking mga kasamahan sa Koos, Kalingap OFW Organic Sponsors. Maraming salamat sa inyo at nagkakaisa tayo para makalikom ng pangtulong sa proyekto ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya maraming salamat. Muli, ito si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog.
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye. So yan po, yung ating ginawang panonood. Medyo humaba lang mga katribo, pero talagang ganyan. Kasi nga, buong video yung ating binibigyan ng reaksyon. At sana patuloy pa rin ninyong subaybayan. Ito pong ating mga ginagawa na pag-vlog din. Na ito ay sang-ayon sa mga charity vloggers at sa may pa pang mga bagay-bagay. Naway patuloy pa ninyong subaybayan itong inyong katribo, Ifugao Cowboy, nang upang naman meron akong makasama sa paglalakbay ko dito sa loob ng YouTube industry. Maraming salamat po at God bless. Goodbye.